Kapapasok lang pong balita, naglabas ng pahayag ang anak ni Pangulong Rodrigo Duterte at Vice Mayor ng Davao na si Paulo Duterte. Kaugnay na mga testimonya ni retired police officer Arturo Las Cañas. Ayon sa kanya, mismong si Las Cañas na ang umamin na hiningi niya ang tulong ni Senator Antonio Trillanes IV para mabawi niya ang kanyang mga testimonya sa Senado noong nakaraang taon. Ipinapakita lang daw nito na si Trillanes talagang nasa likod ng mga isiniwalat ni Las Cañas na hindi lang idinadamay ang pangalan ng Pangulo sa mga dimanoy summary killings, kundi ang pangalan rin niya at maging mga kaibigan sa dimanoy illegal drug trade. Makikita raw na desperado si Trillanes sa pagpapabagsak sa kanyang ama na si Pangulong Duterte at pinagkakakitaan lang daw ng senador ang kontrobersya dahil pabagsak na ang kanyang political career. Sisikapin po namin kunin din ang pahayag o ang panig ni Senator Antonio Trillanes. Mel, sa kanyang muling pagharap sa Senado, binaligtad na ng dating pulis si Arturo Las Cañas sa mga pagtanggi niya kaugnay sa umunoy Davao Death Squad. At hindi na lang si Pangulong Duterte ang kanyang isinasangkot sa mga umunoy patayan sa Davao City, kundi maging anak nitong si Vice Mayor Paulo Duterte at si PNP Chief Bato de la Rosa. Tinutukan niya ni Jamsi Sante. Humingi agad ng paumanhin sa Senado si retired SPO3 Arturo Las Cañas sa hindi pagsabi ng totoo ng unang humarap sa Senado. Inalala raw niya ang kaligtasan ng pamilya, lalo't mga malalapit na pulis kay Pangulong Duterte ang nagsabi sa kanyang magsinungaling. If ever you were forced to present yourself, deny everything. That is the instruction of SPO4, Sonny Binaventura. And I said, yes, of course. The reason, I fear for the life of my loved ones. Kung ang layunin ng inyong extrajudicial confession ay mapanagot sa ilalim ng batas si Pangulong Rodrigo Duterte at iba pang personalidad, marapat lamang na maliban sa iyong salaysay, may maipakita pa kapang bukod at ibang ebidensya. Kung wala, ay maaring masayang lamang ang oras ng mga tao dito. Sabi ni Las Cañas, mula sa paghahabol at pagpatay sa kriminal, may ilang pagkakataon na inuutusan din sila ng anak ni Duterte na si Paulo, na Vice Mayor ngayon ng Davao City. May inarbor daw sa kanila si Paulo, isang charlatan na may KTV sa Davao at usap-usapan pero walang patunay na sangkot sa illegal na droga. May pinasabay daw si Tan sa shipment ni Paulo ng mga furniture mula China. Suspetsya raw ni Vice Mayor Paulo noon may droga, kaya inutusan daw si Las Cañas sa sundan. Pero nang dumating ang shipment, bigla na lang daw inarbor ni Paulo si Tan, dahilan para raw sumama ang loob ni Las Cañas. Dahil ang dalawa sa kanyang mga kapatid na nasangkot sa droga, pinapatay niya sa labis daw na katapatan sa kampanya kontra droga ni Pangulong Duterte. Tumawag si Vice Mayor Pulong. Ang sabi niya sa akin, arbor ko na lang ni bro. Ako na bahala kay Charlie. Dito nagkaroon ako ng maraming iniisip. Siguro kung hindi ako gumawa ng isang maling judgment call sa mga kapatid ko, kung inarbor ko din ang mga kapatid ko, baka buhay pa ngayon, pwede pa lang mamili. Samantalang ako, nakalubog ang dalawang paa ko sa impyerno dahil sa pag-impose ko sa campaign ni Mayor Rodi against illegal drugs. Nang minsan daw may makaaway si Paulo sa kalsada, pinahanap din daw ito kina Las Cañas. Sabi niya, hindi. Bahala kayo dyan. Tinuluyan namin. So ang sinabi niya, bahala na kayo dyan. Ano pagkakaintindi mo dun sa bahala na kayo dyan? Dahil hindi niya sinabi na dalhin sa istasyon, kami na lang ang papatay. Maging si PNP Chief General Bato de la Rosa na na-assign noon sa Davao, alam daw ang ilan sa lakad nila. Tulad ng operasyon laban sa isang Taiwanese na kaalitan ni Charlie Tan na kaibigan ni Paulo. Pinatay daw nila Las Cañas ang Taiwanese kasama ang dalawang Pinoy sa utos ng bodyguard ni noong Mayor Duterte na si SPO4 Sonny Buenaventura. Sinabi raw niya ito kay de la Rosa. Ang comments ni Bato sa akin, parang elimination of competitors. Ang sa isip-isip ko, hindi pala lingid sa kaalaman namin
nagiging mga foot soldiers kami ng mga drug lord. Sabi ni Las Cañas, may higit kumulang 200 tao siyang napatay. Kabilang dyan ang pagpatay ng grupo ni Las Cañas sa 11 Chinese na sangkot sa illegal drugs. Inoferan daw si Las Cañas ng pera ng mga Chinese para pawalan. Hindi raw pumayag si Digong Duterte kaya pinatay ang 11 Chinese. Si Mayor Rodi ang nakausap ko. Ang sabi ni Mayor, huwag kang kumagat sa patibong nila. May pera tayo. Ubusin nyo na yan. And then after that, tawagan mo si Sani. Inisa-isa ni Las Cañas ang mga sinabi na niya sa presko noong February 20 na nasa affidavit niya. Sa raid sa bahay ng isang Alan Tancho sa Davao, nag-umpisa raw tawagin ang grupo nilang Davao Death Squad. Ang pagpatay sa pamilya Patahasa o Patasaha kasama ang buntis itong asawa at 4 na taong gulang na anak. Ang pagpatay kay June Bersabal at sa isang dance instructor na nanloko raw sa kapatid na babae ni Digong. Sigurado rin daw si Las Cañas sa dating Mayor Digong Duterte ang nag-utos ng pagpatay sa radio commentator na si June Pala. Mismong si Duterte raw ang nag-abot kay Las Cañas ng 1 million pesos bilang bonus sa pagpatay kay Pala. Ang mga sinasabi ni Edgar dito sa Senado is para sa akin, 90% ay tama. Hindi lang niya mailabot ang iba dahil compartmentalize siya sa operasyon namin. Hindi niya masisisi yung mga senador na nagdududa lahat, di ba? At pagka nagdududa ka, kung alin ang totoo o totoo yung sinasabi niya, may problema, hindi ba? Jam si Sante, nakatutok, 24 oras. Idinawit na rin ni Arturo Las Cañas sa pagpatay sa Davao City ang panganay ng Pangulo at ang PNP Chief. Wala pang tugon ang leader ng pulisya pero si Vice Mayor Paulo Duterte tinawag na gawa-gawa ang akusasyon. Saksi si Jam Sisante. Agad nagsorry si retired SPO3 Arturo Las Cañas sa anyay pagsisinungaling niya noon sa Senado para sa kaligtasan ng kanyang pamilya. If ever you were forced to present yourself, deny everything. That is the instruction of SPO4, Sani Binaventura. Marapat lamang na maliban sa iyong salaysay, may maipakita pa kapang bukod at ibang ebidensya. Kung wala, ay maaring masayang lamang ang oras ng mga tao dito. Pero ginasa pa rin ang kanyang motibo at muntik pang isight for contempt pero pinawi din. Binayaran ka ba dito sa pagbago ng testimonya mo? Hindi. May nagbayad ba sa'yo? Wala po yun. Ano? Baka ginamit ka lang rin. Hindi po. Wala pong personal motive or political motivation against the President. Mabuti po sa akin si Mia. Nagbigay pa nga raw ng pera ang Pangulo para raw sa kanyang kidney transplant noong 2015. Bukod pa sa 100,000 pisong buwan ng tulong sa kanya na nitong Pebrero lang natigil, buwan kung kailan din bumaligtad si Las Cañas. Pagpunto naman ni Senador J.V. Ejercito, posibleng sumama ang loob ni Las Cañas sa Pangulo dahil hindi na pagbigyan pumasok sa 3 negosyo at gusto ring magkapwesto sa customs. Itinanggi ni Las Cañas na sumama ang loob niya. Bukod kay nooy Davao City Mayor Rodrigo Duterte na una na niyang isinangkot sa mga pagpatay raw ng Davao Death Squad. Nag-uutos din daw ng pagpatay si ngayon Davao City Vice Mayor Paulo Duterte. Pareho sa alegasyon noon ng nagpakilalang Davao Death Squad member na si Edgar Matubato. Kabilang sa mga pinatay ang isang nakaaway raw ni Vice Mayor. Sinabi ni James sa akin, ipasaksak natin sa kanya. Sabi naman ni Pulong, hindi ko kaya yan. Sabi niya, hindi. Bahala kayo dyan. Tinuluyan namin. May inarbor din daw na isang Charlie Tan si Paulo Duterte na hinihinalang sangkot sa droga. Bagay na hindi raw ginawa ni Las Cañas noong patayin niya ang 2 kapatid dahil din sa drugs. Tumawag si Vice Mayor Pulong. Ang sabi niya sa akin, arbor ko na lang ni bro. Ako na bahala kay Charlie. Kung inarbor ko din ang mga kapatid ko, baka buhay pa ngayon. Idinawit niya rin si ngayon PNP Chief Ronald Bato de la Rosa na alam daw ang ilan nilang pagpatay noong assign pa si Bato sa Davao Region. Comments ni Bato sa akin, parang elimination of competitors. Ang sa isip-isip ko, hindi pala lingid sa kaalaman namin, nagiging mga foot soldiers kami ng mga drug lord.
Wala pang sagot dito ang PNP chief. Sabi ni Las Cañas, si ngayon Pangulong Duterte naman daw ang nagpapatay sa 11 Chinese na sangkot sa illegal na droga na nag-alok pa nga raw ng pera pero tinanggihan nila. Maya-maya, si Mayor Rodi ang nakausap ko. Ang sabi ni Mayor, huwag kang kumagat sa patibong nila. May pera tayo. Ubusin nyo na yan. And then after that, tawagan mo si Sani. Inisa-isa niya rin ang mga nabanggit na niya sa affidavit at February 20 press conference. Kabilang ang pagpatay umano sa dance instructor o DI ng kapatid ng Pangulo at kina June Bersabal at June Pala na parehong nauna ng binanggit ni Matobato. Ang mga sinasabi ni Edgar dito sa Senado is para sa akin, 90% ay tama. Hindi lang niya ma-elaborate ang iba dahil compartmentalize siya. Ilang senador naman ang ipinunto ang pagkakaiba ng testimonya niya at ni Matobato, partikular sa pagpatay kay Bersabal. Dinala nyo sa pagkakaalam mo. Bakit po sa pagkakaalam mo? Dinala mo sa bahay. Sa bahay. Ngayon. Sa bahay. Sa Sa bahay. bahay. Sabi ni Matobato, dinala nyo raw si John Bersabal sa golf course Hindi po. sa Matina. Wala namang pinatay sa golf course, Your Honor. Pero sa pagka-maricall ko, mayroong pinalo si Mayor sa golf course. Sabi niyo po, foot soldier lang si Matobato. Tama ho ba? Sinabi Opo. niyo sa inyong affidavit. Opo, Your Honor. So sabi mo, kaya hindi lahat ng sinabi niya totoo. Opo, Your Honor. Ang mismong kapatid ng Pangulo, sinabing buhay pa ang kanyang dance instructor na si Ruben Borja Baguio. Hindi malinaw kung siya o ibang DI ang tinukoy ni Matobato at Las Cañas. Dati nang itinanggi ng Pangulo na sangkot siya sa mga pagpatay sa Davao City, kabilang kay June Pala na kilala raw niya kung sino ang pumatay. Ang example natin dito, taga rito ka man, yun si Pala. I do not demean his memory but that he was a rotten son of a bitch. He deserved it. Ganun eh. Of course I know who killed him. Kasi binastos niya yung tao eh. Ngayon, muling pinabulaanan ng kanyang kampo na sangkot o kinukonsinti ng Pangulo ang mga extrajudicial killing dahil galit daw siya sa anumang labag sa batas. Sabi naman ng chairman ng komite na nagsagawa ng hearing ngayong araw, Kung ang dalawang testimonya mo nakakabanggaan, talagang magkakaroon ng duda sa maski kaninong tao, yung right-thinking individual. ako si Jamsi Sante, ang inyong saksi.